Kilala ng Diyos ang mga taong nagpapahirap sa iyo. Mag-aminan tayo. Minsan akala natin hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Akala natin parang nakapikit siya, na natutulog siya, na parang wala siyang pakialam sa nangyayari sa atin. Yan ang madalas na bintang natin sa Diyos, na hindi naman totoo. Nakabantay siya at alam niya kung ano ang nangyayari sa atin. Bawat galaw, bawat araw na dadaan. Alam niya kung ano ang nangyayari. Kung alam niya ang araw-araw natin, alam na alam din niya, kilalang kilala din niya kung sino ang mga nagiging dahilan ng paghihirap natin. Again, dahil nakabantay siya at nakikita ang lahat, kahit ang puso natin. Yes, alam niya kahit tayo ay nasasaktan. Kahit simpleng kirot hanggang sa pinakamasakit. Hanggang mga iyak na halos walang tunog. Walang tunog dahil sakit lang ng dibdib ang nararamdaman. At napapapikit ka na lang at napapaisip, ano ba ang nangyari? Iisa lang naman ang bilin kapag dumadaan tayo sa mga sakit na ito at lubog na lubog sa problema na madalas na dulot ng ibang tao at hindi ng sarili natin. Tama, no? Mas masakit ang sakit kapag ang inaasahan mong tao na sana ay magtatanggol sa iyo, siya na ngayon ang nanakit sa iyo. Dito natin kailangan ilabas ang malaking tiwala natin sa Diyos. Kung alam niya ang lahat ng nangyari at andyan siya mula sa simula, tama lang na pagkatiwalaan mo siya sa mga susunod na gagawin niya. Ayaw niya na tayo ang gaganti dahil mawawala ka lang sa focus at nagiging malabo ang tingin mo sa mga blessings niya araw-araw. At dadating ang panahon na hindi mo na ito mapapansin dahil nga nakafocus ka na sa galit mo. Maniwala at kumapit sa kanyang presensya. Patuloy na magdasal at palipasin ang mga nangyayari. Tulad ng sinabi ko, hindi mo naman talaga malalaman kung nagsimula na ang Diyos sa kanyang pagganti para sa iyo. Sa maniwala ka't hindi, mas kilala ng Diyos ang nagpapahirap sa iyo kesa sa iyo. Ulitin ko at pakaisipin maigi, mas kilala ng Diyos ang nagpapahirap sa iyo kesa sa iyo. Meaning, alam na alam niya kung ano ang gagawin at ginagawa nila. Makukuha niya ang deserve niya nang hindi ka nakikialam sa mga nangyayari at mangyayari. Uumpisahan niya sa dapat umpisahan at ang Diyos ay hindi gumagalaw nang wala siyang plano. Kaya ikaw, sit back and relax and enjoy the presence of God. Patuloy kanyang patatatagin, patuloy kanyang palalakasin at patuloy kanyang patatalinuhin. You will get stronger and stronger. You will get wiser and wiser. Mas magiging maalam ka. You will feel the joy inside you. May happiness na kasama yan na mananatili sa'yo habang ikaw ay nabubuhay. Kapit lang, maniwala lang. Dahil ang gagawin mong pagtitiwala at pagtitimpi ay nakakabuti sa'yo at sa pamilya mo. At sa bawat kabutihan na gagawin mo, may kapalit ding kabutihan din yan sa'yo at sa pamilya mo. Sabi nga sa Romans 12:19, Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord.